Hello, may sasagutin po tayo at ibase natin ang ating pagsagot at paliwanag sa ating pagsagot dito sa social media tungkol sa komento ng isang hindi katoliko. Isang kaanib ng MCGI 1980, founded by Eliseo Soriano. By the way, ang MCGI, ang ibig sabihin po nito, alang sa inyong mga hindi pa nakakaalam, ang MCGI, ibig sabihin, Members of the Church of God International, na nagsimula o started in 1980 by Eliseo Soriano. No? Na kilala ito noon sa programa nila sa telebisyon na tinawag na Ang Dating Daan. No? May kasamahan siya, dating katoliko, ang nanuligsa sa ating simbahan, no? Na iniwanan niya. Imagine, Roman Catholic siya at lumipat na pasama sa samahang ito ni Eliseo Soriano. At batay sa kanya, no? Tinuligsa niya ang Roman Catholic Church nang dahil sa maraming mga Katoliko ang hindi ka nais-nais ang mga ginagawa. Ibig sabihin, masasama. Okay. At ito ang isinagot ko sa kanya. Ang gawa, okay, tandaan ito. Ang gawa ng ilang mga kaanib na hindi ka nais-nais o hindi mabuti, katulad ba halimbawa sa nagawa ni Judas, ay hindi ibig sabihin aral ito ng simbahan o aral ito ng iglesia. Hindi naman turo ng Panginoon yung ginawa na hindi magandang gawa ni Judas, di ba? Bakit i-connect natin ito sa aral o sa relihiyon, sa mga aral ng simbahan na hindi man ito aral ng Panginoon, ang hindi magandang nagawa ni Judas. Di ba? Yon ang pag-isipan natin. Sabi ko sa kanya, pag-isipan mo iyan. Okay. Aral ba ng simbahan ang mga hindi mabubuting nagawa ng mga miyembro nito? Hindi. Pero bakit ba ang hindi ka nais-nais lang ang ating nakikita at ibalita tungkol sa simbahang Katoliko? Sa history, wala ba itong magandang nagawa sa mundo? Bunga sa pagsunod sa mga aral nito na nakakabanal? Kung walang mga aral na nakakabanal ang simbahang Katoliko, bakit nakabunga ito ng mga santo? Ito ang pag-iisipan. Ito ang pag-iisipan. Actually, kahit na ang Panginoong Jesucristo, kung babasahin natin ang Gospel, ang Biblia, siya mismo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagsabi na ang kaharian niya dito sa lupa, ang simbahan niya, may mga damo. Ibig sabihin, may mga masasama dahil may demonyo kasing gustong mawala tayo sa magandang o tamang daan, tayong mga kasama o tayong mga kasamahan. Gusto ng demonyo na mapahiwalay tayo sa tama. Gusto niya ang magawa natin yung hindi gusto ng Panginoon. So, ibig sabihin, may naakit ang demonyo sa paggawa ng hindi ka nais-nais. At, siyempre, nasa simbahan ito, nasa iglesia ito. Pero, bakit ba ang hindi ka nais-nais lang ang hindi nakikita? Sa palagay ko, ito ay dahil sa yung tinatawag nating the evil of division. Yung hindi magandang mga pangyayari bunga sa division o yung pagkawatak-watak natin sa pananampalataya. Siyempre kapag hindi tayo nagkaisa,
may iba-ibang samahan tayo. Ang gawin natin ay yung depensahan lang natin. Ang gustong depensahan natin ay yung atin, yung relihiyon natin. Ang hindi kasama natin, yung mga grupo o mga fellowship o hindi Katoliko o Katoliko o Baptist o Seventh-day Adventist. Ang mangyari, lilitaw ang mga biases. Ang gusto lang natin ay yung atin. Ipaalam natin ang ating mga nagawang mabubuti. Okay. At yung mga nagawang mabuti sa iba, hindi natin masabi dahil gusto nating mapahiya. Gusto nating mapahiya ang ibang grupo. Di ba? Yun ang nangyayari. Yan ang evil of division. Kung nagkakaisa lang sana tayo, natupad pa lang natin yung gusto ng Panginoon sa Juan 17:11 na dapat magkaisa tayo, depensahan natin ang iisa. Dahil iisa lang naman ang simbahan o iglesia na sinimula ng Panginoong Jesucristo. Pero nang dahil sa division, pagkawatak-watak natin sa pananampalataya, ang bunga nito yung tinatawag nating hindi maganda. Tinatawag nating the evil of division. Ang mga hindi kanais-nais na mga pangyayari bunga sa ating pagkawatak-watak. Bunga sa ating hindi pagkakaisa. Dahil natural iba-ibang grupo tayo at i-defend natin ang atin. Sila naman, i-defend nila sa kanila. So, ganyan. No? Walang pagkakaisa. Ngayon, kaya nga, ito ang observation ko. Yung mga hindi Katoliko na palagi nating ma-confront sa social media, palagi silang nagpo-post ng hindi maganda tungkol sa nangyayari sa Roman Catholic Church. Hindi naman natin ipagkaila ito, hindi naman natin i-deny ito, na may hindi maganda talagang nangyayari sa loob ng ating simbahan. At mismo si Kristo ang nagsabi nito na nang hindi pa ang kanyang ikalawang pagperito, may hindi ka nais-nais talagang mangyayari dito. Tinawag niyang may mga damo at meron ding trigo. Ibig sabihin, may mabubuti at may hindi naman. Yung hindi mabubuting mga kasamahan ay yung mga nakinig sa temptasyon ng demonyo. Diba? Babasahin niyo ang Mateo 13, versikulo 24 hanggang 24 hanggang 30, kung hindi ako nakalimot o nagkakamali, na nilarawan ng Panginoong Jesucristo ang kaharian niya dito sa lupa na may mga damo at trigo. Ibig sabihin, may mabubuti at meron ding masasama. So yan ang nakikita natin sa simbahang Katoliko ngayon. Pero ulitin ko, bakit yung mga hindi maganda lang ang ating ibalita at ipaalam sa publiko? Para lang ipahiya ang simbahang Katoliko dahil hindi ito relihiyon na sinamahan ninyo? Dahil iniwanan ninyo ito? Kaya gusto ninyong mapahiya ang simbahang Katoliko? Bakit hindi natin ibalita, ipaalam, o hindi natin nakikita yung mga nagawa ng mga santo nito? Yung mga faithful na mga kaanib sa simbahang ito? Bakit hindi natin ito mabalita? Bakit hindi natin ito ibabalita na ito ang buong nangyayari sa simbahang Katoliko? Totoong may hindi maganda, pero hindi lang yung hindi maganda. Merong magaganda dahil ang founder nito si Jesus Christ. Ibig sabihin, dahil si Jesus Christ ang founder nito, makabunga ito ng mabubuti. Kung hindi tunay na iglesia, kung hindi tatag ni Kristo ang iglesyang ito, hindi ito makabunga ng mga santo. Wala pong maging Mother Teresa nito, wala pong maging San Roque, San Vicente, San Antonio, Mama Mary, lahat ng mga nakilala nating santo. Kasimbahang ito, na canonized man o hindi.
Yung mababasa natin sa Biblia at hindi mababasa, historically, may mga santo ang simbahan ito. Mabasa sa Biblia o hindi ang mga pangalan, pero talagang nakabunga ang simbahan ito ng kabanalan. So, yan lang, no? Sa ating analysis, kung halimbawa, Iglesia ni Cristo ako, hindi Katoliko or Sabadista ba? Dipinsahan ko ang Sabadista o Iglesia ni Cristo kung simbahan. So, gusto kong ibalita yung mabubuting nagawa namin sa SDA or sa Iglesia ni Cristo para maakit ko kayo kung nasa Iglesia Katolika kayo, maakit ko kayo nasasama sa amin. Yun ang reason, ang dahilan kung bakit ang hindi magandang nangyayari sa loob ng simbahan, yung mga masasamang miyembro ng simbahang Katoliko ang ating ibalita para ipahiya ito, para sumama na sa atin, Iglesia ni Cristo, Sabadista, born again. Di ba ito ang nangyayari? Di ba? No, hindi na natin ibalita yung magandang nagawa ng Iglesia Katolika dahil gusto natin mapahiya ang Iglesia Katolika. Ang tanong ko, yung mga hindi mabubuti bang nagawa ng mga Katoliko, halimbawa, sa history merong mga bad popes in history. Totoo naman na may ilang bad popes in history, pero hindi lahat. May mga mabubuting papa rin sa history. Kung tutuusin, kakaunti lang ang bad popes kung ikumpara sa good, yung mga mabubuting papa. Di ba? Bakit ang ibalita natin yung hindi maganda lang? Bakit hindi natin ibalita yung mga mabubuting papa, mabubuting pare, mabubuting Katoliko? Bakit yung hindi maganda lang, no? Sa social media, bago lang, nagbasa ako ng mga komento galing sa Iglesia ni Cristo, Sabadista, and so on. Ang hindi maganda lang ang kanilang ibinalita. At ipagpaumanhin naman din natin na may mga kasamahan din tayong Katoliko na parang ganito din ang kanilang rebuttal. Parang hagisay ng bato. Hagisay ng bato. Pero hindi lahat. No? Pero hindi lahat. Ang ating pagsikapan lang, yung maidepensa yung tunay talagang tatag ng Panginoong Jesucristo. Ako, bakit idinipensa ko ang Roman Catholic Church? Dahil historically, ito ang totoong iglesia talaga. Pero, sad to say, dahil gusto ng demonyo na hindi makita ang light nito, ang liwanag nito. Hindi gusto ng demonyo na maipakita ang liwanag ng simbahang ito para hindi natin maisip na may liwanag ito. Tinatabunan. Paano tinatabunan ng demonyo ang liwanag ng Iglesia Katolika? Tinabunan ito ng demonyo sa pamamagitan ng akit niya sa paggawa ng masama sa ilang mga lider ng simbahan. Totoo namang may nakuha, may na-convert ang demonyo sa mga lideres ng ating simbahan. Kaya nga may mga lideres tayo sa simbahan na hindi ka nais-nais ang mga nagawa dahil na-converted sila ng demonyo sa paggawa ng masama. Pero hindi lahat. Ito ang tatandaan ng mga palaging nagkokomento sa simbahang Katoliko. Hindi lahat na pare, hindi lahat na obispo, hindi lahat na papa ang na-converted ng demonyo sa gawa. Basahin niyo ang history. Huwag niyong tingnan lang ang mga kaanib na hindi faithful sa paniwalang Katoliko. Naalala ko yung isang pare na nagko-homily at nag-quote sa salita ng isang santo na dapat husgahan natin ng Katoliko sa pamamagitan ng mga nagawa ng mga faithful nito. Ibig sabihin yung mga Katoliko na talagang sumusunod sa mga aral nito. Husgahan natin ng Katoliko sa pamamagitan nila. Ibig sabihin, yung mga Katolikong gumagawa
sumusunod sa mga aral nito. Bakit susgahan natin ang Katoliko sa pamamagitan ng mga hindi sumusunod? Ang dami dito sa social media nakikita ko. Binanatan ng pare dahil nakagawa ng masama, hindi maganda. Binanatan ng Katoliko dahil merong mga bago lang nakita ko sa social media, yung kapistahan natin na San Juan. May tradisyon kasi na hindi naman aral ang simbahang ito. Personal ito na develop sa mga miyembro. May hindi maganda talagang tradisyon natin na hindi man aral, hindi man turo ng simbahang Katoliko ito, pero bakit isinama natin? Hindi naman ito baguhan. Kahit na tayo, no? Hindi man tayo perfect. Kahit na tayo magsimba, naniwala sa Diyos, makagawa din tayo ng hindi maganda. Talagang ganun lang. Talagang ganun lang. Pero hindi ibig sabihin yung hindi magandang nagawa natin, turo ito ng simbahang Katoliko. Hindi. Hindi po turo ng simbahang Katoliko ang paggawa ng hindi maganda. So yung mga pista natin na may mga inuman na naglasingan o hindi magandang mga pangyayari, hindi aral ng simbahang Katoliko iyan. Husgahan natin ang Katoliko sa mga taong sumusunod, sa mga miyembro nitong sumusunod talaga sa aral Katoliko. Hindi natin husgahan ang Katoliko sa mga taong hindi sumusunod para lang mapahiya siya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Anong ibig nating sasabihin? Yung mga hindi mabubuting Katoliko, naging ganon sila nang dahil sa religion, nang dahil sa relihiyong Katoliko, nang dahil sa mga aral Katoliko. Hindi, wala pong aral ang Katoliko na gagawin ng masama. Gagawin yung paglasingan, gagawin yung ano po yun? Yung mga paganism na gawa. Wala. Pero sa bagay, may mga practices din ng Katoliko na misinterpret lang na halimbawa yung mga larawan, ribulto, sa ibang pagkakataon lang tatalakayin natin ito dahil nakamalan lang na Diyos-Diyusan daw ang mga sacred images ng Katoliko. Dapat nating mapaliwanag ito na sa Biblia, hindi po lahat na ribulto at larawan ang Diyos-Diyusan. At kung bakit nagkakamali ang mga hindi Katoliko sa pagtuligsa nila sa ating mga ribulto, dahil ang unawa nila sa ating mga ribulto ay mga Diyos-Diyusan. Kaya nga, nangangailangan sila ng eksplanasyon, paliwanag. Ako nga noon nadala ako sa ganyang pag-iisip ng munti kong iniwanan ng Katoliko, pero nang nalaman ko ang paliwanag, nagiba ang isip ko. Tama pala ang Katoliko, no? So noon, akala ko nagkakamali ang Katoliko. Sa mga aral, no? Itong sa ribulto, akala ko. Pero nang nalaman ko ang totoong paliwanag Katoliko, nagbalik ang tiwala ko sa simbahang ito. At hanggang ngayon, damdam kong tinawag ako ng Diyos na tutulong sa gawaing pagpapaliwanag sa hope na balang araw magkakaisa muli tayo. Ang ganda na magkakaisa tayo mga Kristiyano sa isang iglesia na yung isa lang ang leader, yung leader na talagang pinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung sino ang pinagkatiwalaan ni Kristo nang paakyat na siya ng langit? Yung namatay siya, nabuhay muli at bumalik sa langit. Sino ba ang binigyan niya sa authority niya? Yung pagka universal pastor. No? Pinahiwatig niya sa Juan 21:15 hanggang 17 na si Pedro. Ang pinagkatiwalaan niya sa susi, ibig sabihin, authority sa pagka-leader. Yung pagka-universal pastor. Diba? Si Pedro. Hindi yung ibang mga apostol, si Pedro lang. Kaya nga, Katoliko nga talaga dahil ito ang sinusunod ng simbahang Katoliko. At ang tungkulin kasi kapag mabakante, may kahalili, may successor. Katulad sa posisyon o katungkulan ng presidente, kung mabakante, papalitan. So may papalit. So, tungkulin yung
pinagkatiwala ni Kristo kay Pedro, yung pagka-universal pastor. Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. So, kapag mabakante ang posisyon o tungkulin ni Pedro, may papalit nito. Sino ba sa lahat ng mga relihiyon ngayon na may pumalit sa tungkulin ni Pedro pag nabakante ito? Pag-isipan nyo. Okay, napag-aralan ko ito ng mabuti. Pros and cons, mga objections na pag-aralan ko. At nasagot naman ng Katoliko ng maayos. Kaya nga, nananatili akong Katoliko, mga kapatid at mga magulang. Lastly, ito ang dapat nating pag-iisipan. Alamin ninyo kung bakit evil, hindi maganda ang pagkawatak-watak sa paniniwala. Ibig sabihin, yung division. Yung hindi tayo nagkakaisa na may born again, sa Batista, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah. Akala natin tama lang, okay lang ang ganon. Hindi po. Hindi po ganon. Parang gusto nating palitawin na ang Diyos ay hindi iisa. Kahit na inisip nating iisa lang ang Diyos, pero sa mga ginagawa natin, parang ginawa nating tama yung polytheism. Dahil okay lang para sa ating yung kampi-kampi. Walang pagkakaisa. Parang pinarami natin ang Diyos. Sa isip natin, hindi marami ang Diyos. Iisa lang dahil yun ang nabasa natin sa Biblia. Pero sa gawa, kung tingnan, parang pinarami natin ang Diyos. Dahil hindi naman iisang Diyos. Kapag sasabihin mong tama yung Iglesia ni Cristo, tama yung sa Batista, tama yung born again, iba-ibang Diyos yan kung ating iisipin. Dahil, tama ba yung aral na si Cristo ay hindi Diyos? Tama ba yung aral na hindi pwedeng ilipat ang solemnity ng Sabat mula sa 7th day of the week to the first day of the week? May ganong aral ba sa Biblia? Wala. Pero ang haba kung tatalakayin natin na ito. Okay. Ang daming paksa nito. So, abangan niyo sa susunod na matalakay din natin ang mga ganong paksa, no? Hindi pa tayo tapos. Okay, parte lang ang sinishare ko, ibinabahagi ko sa inyo ngayon. Hanggang sa susunod, ito ang kapatid ninyo kay Kristo, si Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. God bless us all.